Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ. Narito na ang inyo pong mga headlines sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem. LEDAC meeting na udlot mga senador at kongresista pinulong ni Pangulong Marco. Tandem. Halaga ng pinsala ng epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura umakyat na sa 700,000 piso. Tandem. Sa gitna na patuloy na pagsirit ng presyo, Department of Agriculture walang planong magpatupad ng SRP sa bigas. Tandem. Bagong deadline ng PUV consolidation pinalna ayon sa Department of Transportation. Tandem. Sa balitang pangkalakalan na kolektang buwis sa mga negosyante pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Tandem. Balita sa ibayong dagat, 74 katao patay sa dugong plane crash dyan sa Russia. Tandem. Sa showbiz, actress-host na si Chris Aquino, naghihirap na nga ba? Bimbi! Magtatrabaho na. Tandem. Sa mundo naman ng sports, abangan ng report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, ngayon pong araw na ito ng Friday, ngayon po ay TGIF. Ngayon ay Enero 26 taong 2024 sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem. Sa detalye nga ng mga balita, hindi natuloy ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, sa halip na LEDAC meeting, magkahiwalay na kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga senador at kongresista dahil isang executive session ang ginawang pulong hindi na nagbigay pa ng detalye, ibang detalye ang senador kaugnay dito. Maliban kay Senador Villanueva, nakausap din ni PBBM sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senators Amy Marcos, JV Ejercito, Sani Angara, Grace Poe, Win Gatchalian at Mark Villar. Tandem. Magpapatawag naman itong si Senador Amy Marcos ng investigasyon sa umano'y suhulan sa People's Initiative para sa charter change. Si Senador Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at sa kanya ipinapasa o inire-refer ang dalawang resolusyon na kanyang mismong inihain kaugnay sa PI. Sa Resolution 902 ng Senador, pinasisilip nito ang umano'y paggamit sa mga ayuda ng gobyerno bilang panuhol kapalit ng mga lagda kung saan pumapalo umano sa 20 million pesos ang bigayan sa bawat congressional district. Bagamat wala pang inilalabas na petsa kung kailan isasagawang pagdinig, iginiit
Iginiit ng presidential sister na dapat may full consent at free will ng taong bayan ang isinusulong na inisyatibo. Hinihimok naman sa isa pang resolusyon ni Super Ate na pag-aralan ng Senado ang mga Supreme Court ruling kaugnay sa PI para amyendahan ang saligang batas. Ito ay upang mapatidaan niya kung sapat ba o hindi ang umiiral na batas sa People's Initiative upang maisagawa ang itinutulak na amyenda sa 1987 Constitution. Tandem! Dapat na utusan ni Pangulong Bongbong Marcos si House Speaker Martin Romualdez na ipatigil ang isinusulong na People's Initiative o PI. Ito ang panawagan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III dahil si House Speaker Romualdez ang nakababatang pinsan at political ally ng Pangulo na maaari nitong utusan na ihinto ang sinasabing kalokohang nangyayari sa pangangalap ng pirma. Maasa si Senador Pimentel na gagamitin ni PBBM ang kanyang kapangyarihan at prerogative dahil nadidiskaril na ang trabaho ng lehislatura. Binigyang diin naman na ang tinatawag ngayon na People's Initiative o binigyang diin ni Pimentel na ang tinatawag ngayong PI ay kalokohan, immoral, pag-abuso at maling paggamit sa partisipasyon ng publiko sa pag-amyenda sa konstitusyon dahil mga kongresista ang nagpasimuno. Ang hidden agenda niya ng nasabing inisyatibo para si Chacha ay bigyan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng kapangyarihan na magdesisyon sa kung anuman ang babaguhin sa konstitusyon. Una nang itinanggi ng leader ng Kamara na inutusan niya ang mga kongresista na mangalap ng pirma para sa People's Initiative at iginiit na iginagalang nila sa mababang kapulungan ang pagsusulong ng nasabing inisyatibo bilang bahagi ng proseso ng demokrasya. Tandem! Itinuturing na pag-atake ni Senador Jinggoy Estrada sa checks and balances at prinsipyo ng bicameralism ang pagtatangkang amendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Senador Estrada, ang checks and balances at bicameralism ang pumipigil sa Kongreso na umabuso sa kapangyarihan. Gihit pa ng Senador, pag-alipusta sa prinsipyo ng bicameralism at checks and balances, ang intensyong baliwalain ang boto ng 24 na senador laban sa boto ng halos 300 kongresista. Binigyan pa ni Senador Estrada na pagtataksil din sa ibinigay na tiwala ng taong bayan sa kanilang ideyang idaan ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa joint voting o pagboto ng Kamara at Senado ng magkasama at hindi magkahiwalay. Tandem! Hindi naman maituturing na people's concern ang isinusulong na charter change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative o PI upang amyenda ng konstitusyon. Ito naman ang inihayag ni Senator Coco Pimentel dahil tingin nito ay isang espesyalista sa konstitusyon o isang individual na inaral ng husto ang saligang batas ang pagnanais ng PI. Ayon kay Senador Pimentel, imposibleng nasa isip ng mga karaniwang tao ang PI dahil ang pamamaraan na ginamit ay hindi basta maiisip lamang ng taong bayan. Sa tingin ng mababatas, posibleng ang nasabing inisyatibo ay isang politician initiative o kaya naman ay professor's initiative dahil kailangang may nalalaman sa batas upang lubos na maintindihan ito. Tandem! Sa ugnay pa ring balita, plano nitong si dating House Speaker ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Giit ni Representative Alvarez, dapat tawagin itong Tambaloslos Initiative o TI na, hindi PI. At hindi People's Initiative dahil anya si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Itinuro rin ng mambabatas na si Speaker Romualdez ang namamahagi ng pera sa naturang petisyon. Dagdag pa ni Congressman Alvarez, sa ngayon ay nag-iipon pa siya ng mga ebidensya kaugnay dito. Tandem! Dapat nang ibasura ng Commission on Elections ang People's Initiative o PI para amyenda ng 1987 Constitution. Ito naman ang iginiit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kung saan kanya binigyang diin na ito ay unconstitutional o labag
sa saligang batas. Ayon kay Carpio, batay sa probisyon ng 1987 Constitution at sa desisyon ng Korte Suprema sa Lambino versus Comelec noong 2006, hindi maaring irepaso o repasuhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng PI. Idinagdag pa ng dating maestrado na sa oras na baguhin ang checks and balances sa Kongreso sa pamamagitan ng PI, may tuturing itong pagrepaso sa konstitusyon. Kaugnay nito, nakasaad sa People's Initiative ang panukalang vote jointly o pagboto ng Senado at Kamara ng magkasama sa halip na magkahiwalay. Tandem! Sa ibang balita, aabot na sa 22 hektaryang sakahan sa Zamboanga del Norte ang apektado ng El Nino. Sa tala ng Department of Agriculture Regional Field Office 9, katumbas naman ito ng pagkaluging aabot sa 700,000 piso. Sa kabila nito ay patuloy ang mga ginagawang hakbangin ng DA upang matugunan ang epekto ng matinding tagtuyot sa mga sakahan. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga apektadong lugar at joint area assessment para sa cloud seeding operations. Bukod dito, tinutulungan din ng ahensya ang mga magsasaka sa crop management sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang panahon ng pagtatanim at paggamit ng mga pataba. Sa kasalukuyan ay 8 lalawigan na sa Luzon ang nakakaranas ng tagtuyot, kabilang ang Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Tandem! Kaugnay pa rin yan, maigpit ng tinututukan ng Task Force El Nino ang 8 probinsya na nakararanas ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Kabilang na rito ang mga nabanggit nga po na lalawigan kanina, yung Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, inilatag na ng mga ahensya ang ilang intervention upang maibsan ang epekto ng El Nino sa mga nabanggit na probinsya. Tinayak naman ng Department of Environment and Natural Resources ang sapat at malinis na tubig sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Nabatid din sa pagpasok ng Abril ay mahigit 50 probinsya pa sa bansa ang makararanas ng epekto ng El Nino. Tandem! Kinibirma ni Office of Civil Defense Director Edgar Posadas na ang pagtatalaga ng permanenteng spokesperson ang Task Force El Nino. Ito rin ay bilang pagtalima nga sa direktiba ng Chairman ng Task Force El Nino na si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Director Posadas na hindi nagpapabaya ang pamahalaan na matugunan ng epekto ng El Nino. Sa pamamagitan niya ng pagtatalaga ng tagapagsalita ay mas mapapaigting pa ng task force ang paghahatid ng impormasyon sa publiko. Magunitang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang executive order na muling buhayin ang Task Force El Nino upang matiyak ang kahandaan ng bansa sa epekto ng matinding tagtuyot. Sa pag-uutos na rin ni Secretary Teodoro as chair ng TIFEN, ng Task Force El Nino, magkakaroon po tayo ng permanenteng spokesperson para po sa El Nino. Ito po ay perspektiba lang. Ako po kasi ang aking pong mandato ay as spokesperson po of the Office of Civil Defense. So ito pong binabahagi ko sa inyo ay base lang po doon sa napag-usapan at magkakaroon po para mas matutukan po yung mga pagko-communicate, pagpapabatid sa ating nadla. Magkakaroon po soon ng permanent spokesperson po for the task force. Yan po naman ang tinig ni Office of Civil Defense Director Edgar Posadas sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Sa iba pa rin tampok na balita, eto, good morning po sa mga nag-aalmusal po ngayon sa mga oras po na ito ng tapsilog, mga silog, mga kumakain rice po ng is kanin, life. makain ng sinangag. Walang plano ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price sa bigas. Ito ang binigyang diin ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa kabila ng mga ulat na umabot na sa 75 pesos ang kada kilo ng bigas sa Bicol Region.
Sa bahagi naman po yan ng Naga ay nasa 67 naman. So yun po ang presyuhan dyan po sa bahagi po ng Bicol. Ayon kay Aseca de Mesa, wala rin balak ang DA na magpatupad muli ng panibagong price cap sa nasabing produkto. Paliwanag ng opisyal na katuon ng atensyon ng kagawaran sa pagpapalakas sa supply ng bigas. Iginiit naman ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na patuloy na nagmamahal ang bigas sa kabila nga ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang produksyon ng palay noong nakarang taon sa 20.5 million metric tons kumpara sa 19.75 million metric tons noong 2022. Tandem! Samantala, umabot na sa mahigit 60 pesos ang presyo ng bigas sa ilang rice retailers dyan sa Naga City People's Mall. Nako, naglalaro sa 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na bigas, habang nasa 67 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng special rice. Ayon sa rice retailer section sa Naga City People's Mall, ito'y dahil may nagde-deliver sa kanila ng imported na bigas at local rice. Sa ngayon, wala pa sa 75 pesos ang kada kilo ng bigas sa naturang pamilihan na una na ring napaulat. Tandem! Kaya po, subukan po natin makakuha po ang panig po ng mga stakeholders, mga farmers group. Kunay po dyan sa presyo nga po ng bigas dyan sa may Bicolandia. At speaking of pakanin pa rin po, kumpiyansa naman ang Rice Watch Group na Bantay Bigas na maibababa pa rin sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa bansa. Ito ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo ay kung magpapatupad ang pamahalaan ng mga karagdagang reforma sa lupa at kung mabibigyan ng sapat na post-harvest facilities at benepisyo ang mga magsasaka. Hindi anya bababa ang presyo ng bigas kung magpapatuloy ang kontrol ng trading function nito sa mga pribadong sektor. Bigyang din pa ni Estavillo na hanggat hindi nababasura ang mga neoliberal policies gaya ng RTL o yung Rice Tarification Law ay hindi makakamit ng Pilipinas ang food security. Kung talagang gugustuhin, kung may political will ang gobyerno, ay kayang abutin yun, Miss Kaya. Judith. At nailalahad naman natin sa gobyerno kung paano maaabot yun. Unang-una, para maabot yan, ay talagang kailangan niyang magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. Yung lupaing mga agrikultural ay dapat nasa kamay ng mga magsasaka. Mag-implement siya ng genuine agrarian reform. Kasabay nun ay mga post-harvest facilities at saka subsidy. Dapat ipagbawal ang land use conversion. Tuloy-tuloy yung land use conversion. And at the same time, talagang kailangan mapatubigan lahat ng mga rice land natin. Mismo ang gobyerno, ang Department of Agriculture, ang nagsasabi, meron 1.2 million hectares of rice land na hindi naaabot ng irrigation. Po ang tinig ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng DWIC. Tandem! Kinontra ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, ang projection ng US Department of Agriculture o USDA na mananatili ang Pilipinas bilang nangungunang global rice importer ngayong taon. Una nang inihayag ng USDA na batay sa kanilang pagtaya ay mag-aangkat ang Pilipinas ng 3.8 million metric tons ng bigas. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, noon pa napatunayang hindi tugma ang mga projection at figures ng USDA kaya't hindi dapat seryosohin ang pinakabago nitong pahayag. Inihalimbawa pa ni Engineer So ang projection ng USDA na mag-i-import ang Pilipinas ng 3.9 million metric tons ng bigas noong 2023 pero ibinaba nila sa 3.5 million metric tons noong Oktubre. Gayunman, ang aktual na total importation aniya noong isang taon ay nasa 3.22 million metric tons lamang taliwas sa pagtaya nga ng USDA. Nilinaw naman ng SINAG na ang projection para sa kabuuang importasyon ay nakadepende pa rin sa sitwasyon. Tandem! Speaking of pagkain, mahigit 50 tonelada o nasa 1.4 million pesos na halaga ng gulay ang naibenta, mga highland vegetables ang naibenta ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pagpapatuloy ng Buying Rescue Program. Hanggang ngayong araw na lamang daw po yan. Batay sa tala ng DARFO2, kabilang na sa mga naibenta ay yung mahigit 30 tonelada ng repolyo,
Chinese pechay na tawag po na boksoy o wompo at iba pa na may kabuang 1.1 million pesos. Kabilang na rin ang 10 tonelada na ibenta sa DA Agribusiness Marketing Assistance Division, 1.8 tons sa Happy Farmers Co-op at 2 tonelada sa Greeners Cooperative. Ikinatuwa naman ni Regional Executive Director OIC Rosemary Aquino ng DARFO2 ang magandang accomplishment ng ahensya upang matulungan ang mga magsasaka. Nanawagan naman si Aquino nanawagan siya sa patuloy sa mga lokal na pamahalaan, national agencies at pribadong sektor upang maagapan ang pagtatapon ng mga highland vegetables na hindi na ibenta. Matatandaan dumagsa ang mga gulay sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal dahil sabay-sabay na nag-ani ang mga vegetable farmers sa Nueva Vizcaya, Benguet at Ifugao. Tandem! Sa iba pang balita, iginiit ng Department of Transportation na pinal na ang April 30 deadline para sa franchise consolidation ng mga jeep. Kasunod na rin naman ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapalawig ang franchise consolidation ng mga jeepney sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, inirekomenda nila sa Pangulo na palawigin pa ang franchise consolidation matapos mapakinggan ang mga hinaing ng iba pang drivers at operators na nais makahabol sa nasabing programa. Dagdag pa ng kalihim, nakikita niyang sapat na ang 3 buwang palugit na ibinigay para sa mga drivers at operators. Tandem! Kaugnay pa rin balita, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Grupong Piston patuloy na magwewelga hanggat hindi na ibabasura ang PUV Modernization Program. Alamin po natin ang ihatid na balita ni Patrol 30 Jelly Mendez. Binigyang diin ng grupong pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide na kanilang ipagpapatuloy ang pagwiwelga hanggat hindi na ibabasura ng pamahalaan ang PUV Modernization Program. Kasunod na rin ito ng pagpapalawig ng deadline sa franchise consolidation hanggang sa 30 ng Abril ngayong taon. Matatandaan na inaprobahan ng Committee on Transportation ng Kamara ang isang resolusyon na nag-uudyo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban ang deadline ng franchise consolidation. Ayon kay Piston National President Camo D. Floranda, nagbunga ang pagsasakripisyo ng libu-libong mga tsuper at operator pero hindi pa rin sapat ang pagpapalawig sa konsolidasyon. Iginiit ni Camo D. Floranda na dapat maramdaman ng mga driver at operator ang maayos na kabuhayan at karapatan sa pamamasada. Naniniwala ang grupo na hindi rin kakayanin ng mga commuter, partikular ang mga ordinaryong Pilipino na sumakay sa mamahaling sasakyan kung tatanggalin ang libu-libong traditional jeepney sa kalsada. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang iba pang malalakit mainit na mga balita. Dito pa rin yan sa nag-iisang tandem ngayong araw ng Friday, January 26, 2024. Ang oras, alas 6:26 na ng umaga. Tandem! Sa oras ng ganap ng alas 6:30 ng morning, tayo po ay pinalad na makausap po natin ang chairman ng committee o House Committee on Transportation na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Magandang umaga po, Congressman Acop. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga rin po sa inyo, Drew, at saka Judith. Opo. Maraming salamat po, Kong, sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin po. Kong, batid po namin na kayo po ang nanawagan sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ng hanggang Abril 30 itong consolidation, franchise consolidation sa ilalim ng PUV modernization.
Ang sinasabi po ng DOTR, final na po ito at habang meron pong extension, ano naman po ang gagawin ng Kongreso? Anuhin ho ba natin itong PUV na, modernization po na ito? Kumbaga, bubusisiin, may mga rerepasuhin pa ho ba tayo, Kong? Drew, hindi naman namin po tinapos yung aming hearing tungkol dito. Okay. Yung hearing po namin ay suspended lamang po. Mhm. Kasi nakita namin kasi doon sa pagbusisi namin sa programa, unang-una wala pong nangungumpas. Ayun. Kumbaga sa kanya, isang orkestra, kung walang nangungumpas, iba-ibang tono ang lalabas. So, sa hearing namin ng isang araw, Wednesday, Yeah. dinirect namin yung DOTR na mag-submit ng mga tao na maging focal person ng bawat component ng kanilang programa. So, meron na silang binigay na pangalan na mangungumpas at dun sa mga iba-ibang component ng programa nila ay meron na rin tao na parang magsaserve na focal person. Opo. Ang hiniling na lang po namin is since binigyan po nila ng trabaho ng bawat tao, bigyan po kami ng sa next hearing yung timeline Okay. ng bawat component kung kailan nila matatapos. Kasi wala po yung pumupukpok doon eh. Ay, wala. Okay. So, hanggang April 30 na lamang ito. Kasi meron pa hong mga umaapela rin, Congressman, na sinasabi ho, particular na itong grupong Manibela, hindi kami talaga lalahok niya. Na-address ho ba yung pong mga ganun pong mga concern, Kong? Hindi naman na-address yung concern na yon dahil ang concern ng Manibela at Piston para bang ayaw nilang Ayaw nila. mag-consolidate. Oo. So, ang programa naman na na-approve ay kailangan mag-consolidate. Consolidate talaga. So, nasa kanila po yon. Kaya sabi namin doon sa hearing sa DOTR, siguro yan 3 months na yan. Sinabi naman ng ating Pangulo Sapat na. dapat matapos na yung consolidation. So, sabi ko, siguro makipagdialogo kayo ng todo-todo dun sa mga ayaw mag-consolidate at kung pwede, kumbinsihin po sila. Okay. Makasingit lang ako, Sige po. Tandem Kong, good morning. Sabi nga nila, sapat na yung 3 buwan, pero sabi nung iba, dapat daw indefinite suspension na. Paano ba yun, Kong, pagka mga ganun? Yung humihiling po ng indefinite suspension, yun po yung mga ayaw talaga na mag-consolidate. Yun. Kasi walang Yun ang time, kwan. kumbaga walang panahon no, 'di ba? Para maayos yung proseso Itong programa pong ito nagsimula pa noong 2017. Tagal Opo. At ang laki na po yung pera na nagastos dito. Aha. Okay. Kaya dapat 7 years. Long overdue na eh. long overdue na dapat i-implement ng todo-todo. 7 taon na pala yun, Kong. taon na yan 2017 to 2024. 7 Opo. years. Kung tignan po natin kung kailan nagsimula, naumpisa noong 2017. At doon sa subsidiya, kulang-kulang 5 billion na po ang naibibigay. Yung sa subsidy ba, pwede pang remedyohan pa ba yun? Kung sagad na ba yung subsidy na yon? Sa 2024 budget, meron pong pondo na nakalagay po. Okay. Kaya meron pa rin. Kaya hindi ko alam, talagang siguro yung mga driver na ayaw, para bang ayaw nila na mawalan ng... Kasi biruin po ninyo, mahigit 20 years na meron silang sariling franchise. Tapos ngayon pinasusurrender at doon nanggaling yung kanilang pinambuhay ng kanilang pamilya So, yun po ang nakikita namin. At ang problema pa, yung mga na-consolidate, nagkakaroon na rin ng mga problema sa management Yun. at doon sa kanilang amortization. So,
sinabi namin dun sa LTFRB at DOTR na tingnan ninyo, pag nag-consolidate ninyo, dapat i-capacitate nyo rin sila. Okay. Yun po yung nakita namin sa hearing. Opo. Gaano na ho ba ilang porsyento na ho ba ang nakapag-consolidate? Meron ho ba tayo latest, yung update po, Kong, kung gaano na karami? Sa report po nila ay 76%, but in Metropolitan Manila, it's only about 56% more or less. 56%. Sa Metro Manila. Opo, doon sa ibang lugar, nasa 76 na sila. Okay. Dito sa Metropolitan Manila, ang medyo naglalag behind. Opo. Kung ano kong reaksyon niyo ho dito sa panawagan po ng mga transport group na magkaroon po tayo ng sarili pong manufacturing industry po ng yan, yung mga modern jeep, 'di ba? Para yung Kasi meron na rin namang mga nag-aalok na Pinoy manufacturers. kagaya nun itong Francisco Motors. 'Di ba? Nang mas mura po. Meron naman po sila. Okay. In-offer. 985,000 pesos kumpara dun sa 2.4 to 2.8 Okay. Yes. billion na minibus. So, tinanong din namin yan na kung kaya nilang mag-produce ng mga Unit. order kung Mga sakasakali. order. Yeah, oo. Opo. Kaya naman po nila. Ang problema lang po nila is yung pag-import ng Euro 4 engines. Ayun. Yung compliance sa Clean Air Act. Kaya nila, kaya. Basta... Kaya po nila, Makakomply. sabi nila. Comply. Tinanong namin din yan, tanong na yan sa kanila eh. Opo, oo. So, Okay. paanong solusyon kaya doon? Oo, Kung, kasi- di ba? Kung Yung hindi pala- kaya ng mga driver yung ganong halaga ng Laki. ano, 2.4 to 2.4 to 2.8 ba? 2.8 Oo, million. binabanggit ni Kong Kung kanina. Siguro kailangan talaga baka magkaroon na tayo ng sarili natin, di ba? Sabihin natin, ang gobyerno Kaya- mismo talaga. Kaya po sila pinagko-consolidate kasi kung naging Opo? cooperative sila, doon po sila makakahiram ng pera doon sa bangko. As a matter of fact, may mga magaganda ng kooperatiba. Nakita rin namin sa hearing na yun, may mga kooperatiba na Yes, properly opo. managed. Pero may mga kooperatiba na hindi properly managed. Kaya doon nagkakaproblema. Kaya sabi namin, i-capacitate nyo kasi bagong kooperatiba mga yan eh. Oo. Nakita rin namin doon na yung mga kooperatiba na properly managed, matagal na. May 30 years na kooperatiba, kaya maganda na yung pamalakad. Okay. So sabi namin sa LTFRB, kailangan i-capacitate ninyo yung mga kooperatiba na fino-form ninyo. Dun sa pala Kong, madagdag ko lang, yung disenyo, wala ba tayong Ay, oo nga problema pala. naman dun? Sa traditional design. Oo, mapanatili natin ang traditional design ng, traditional jeepney of course ng Pilipinas, di ba? Yun din po ang hinihiling doon sa press statement na aming speaker. Sinabi po niya na hindi dapat mawala yung iconic features Yan. ng Yes. jeepney, which is known the world over. Yes. Yun din po ang sinabi namin sa kanila na pag ang i-order ay yung jeepney, kailangan nandun pa rin yung iconic features. Okay. Kong, baka meron ho kayo mga... Kailan ho ulit kayo magkakaroon po ng hearing regarding this PUV po? Naghahanap po ako ng, yung committee ko po ay naghahanap ng araw at oras na may bigay sa amin yung mga kwarto. Kasi sa dami ng aming mga committee sa Kongreso, nagpapa-schedule po kami ng aming mga hearing. Naghahanap muna kami ng kwarto dahil itong Committee ng Transportation, napakarami palagi ang Totoo. dumadalo eh. Yes, oo. Ilang Napakalawak po ng inyo pong transport groups yan. Kong, no? jurisdiction, Kong. Pati yung sa mga iba pang mga... Eto, yung sa mga... UV. Land, UV, Sea, and Airport TNVS. Transportation sakop ng aking committee. Opo. Napakalawak pa nito. Kong, baka meron ho kayo pa mga gusto pang panawagan sa mga... Pamarko, mapa-aeroplano. Opo. Lahat na. Lahat na. Sa sasakyan. Lahat na. Transportasyon. Wala. Naku, yung mga panawagan ho ninyo, Kong, wala ho ba tayong
aasahan, hindi ho ba tayo magkakaroon ng transport crisis? So, nakaligtas ho tayo sa banta na transport crisis po nito po mga transport group na ito. Tinanong ng isang kasamahan ko yan kung ano ang garantiya na binibigay ng DOTR at saka LTFRB na kung sakaling yung mga dumating yung araw na wala ng consolidation at magkakaroon po ng ng mga strike dahil kung titingnan po ninyo o yung hindi mag-consolidate, hindi na patatakbuhin eh. Oo, Opo. totoo. So magkakaroon ng bakante yung ruta. Huhulihin daw eh. So tinanong ng isang kasamahan ko kung how can you Sure. guarantee Oo. kung may garantiya na hindi mawawalan ng mga sasakyan ng mga mananakay natin kung sakaling hindi natatakbo yung mga hindi nag-consolidate. In-assure naman po nila sa amin na meron silang contingency plan. At sana yung magkaayos-ayos na Kong para maiwasan na po natin yung mga ganyan pong senaryo na hahantong pa tayo sa yung maapektuhan pa ho yung mas marami pang mga commuter Oo, dahil mga- walang mga nasakyan. Pilipino, syempre, Diba? di ba? Palala pa Opo. ng palala ang traffic Kong sa Metro Correct. Manila. Sa pa Diba? yan. Ang sabi po namin sa kanila, you're given 3 months by the President, siguro pagbutihin ninyo yung pagpapatupad ng programang ito. Opo. Kasi hanggang doon lang naman kami, yung para bang oversight lang po kami na tinitingnan kung tama po yung kanilang pag-implementa ng programang ito. Okay. Nako. Sige po, Kong. Baka unless meron pa ho kayo mga karagdagan pa ho mga abiso, mga panawagan, go ahead po, Kong. Ang aking panawagan ay doon po doon sa DOTR at LTFRB. Yun. They're given, nabigyan na po sila ng 3 buwan para Sa gawin kanila po na nila muna. yung trabaho nila. Kasi sa tingin namin, yung consolidation, ang haba-haba ng panahon na nangyari pero wala pa rin, hindi pa rin na-attain yung 100%. Yung ibang aspeto ng programa, tinitingnan namin, napapabayaan. So, dapat yung DOTR, LTFRB, tingnan na po nila kung ano yung mga aspeto ng kanilang programa na naglalag behind na. Okay. Okay. Yun lang po ang Sige aking po. masasabi. Marami pong salamat, Congressman Thank you, Kong. Akop. Sa mga susunod Maraming hindi salamat kami din na-update po inyo. sa oportunidad na binigay nyo sa akin. Salamat po, Congressman Akop. Magandang umaga po, sir. Ingat po kayo. Salamat po. Yan, si Congressman Romeo Akop, ang chairman po ng House Committee on Transportation at kinatawan mula sa 2nd distrito ng lungsod Parang ng Antipolo. okay naman si Kong, parang hindi pa siya nayayamot. Cool na cool eh. General kasi, di ba? Kagigising lang. Magigising lang eh. Pero cool na cool eh. Marami Diba? kasing, Maraming impormasyon din siyang naibahagi Oo, sa atin. Yung sa... Kahit na sabihin niya, parang gusto niya nang sabihin eh, masalimuot ito. Marami tayong Sa kada gusto pa hearing sanang lang, no? itanong kay Kong pero sa mga susunod na araw. Yes. Napakalawak kasi ng sektor ng transportasyon. Pati yung sa... Lahat na. Ultimo pati yung yung traffic sa Metro Manila, yung mga tax, mga road users tax. Kung ano na rin natin. Kinapos lamang tayo ng oras mga Anyway, katodos. At maya-maya po, tayo po ay kukuha naman po ng update kaugnay naman po doon sa bigas. Bigas, uy, gusto ko rin yan. Maya-maya. Gusto natin yan. Gusto nating lahat yan. Yan ang sikmura natin. Hindi lang malapit sa sikmura. Yan ang sikmura natin. Sikmura talaga ang pinag-uusapan. At magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! Nagbabalik po ang inyo po nag-iisang tandem. Dito pa rin sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at LU23. Sa pagkakataon ito, tanggap pa po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng Impila. Mga magsasaka, pinasalamatan ng pamahalaan sa patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura.
Detalye ati di Patrol 30 Jelly Mendez. Ikinatuwa ng mga magsasaka ang patuloy na ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang mga problema sa sektor ng agrikultura. Pinasalamatan ng mga benepisyaryo ng programang pag-agrikultura ang gobyerno sa patuloy na paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga magsasaka. Ayon sa mga farmer, mas mapapabilis ang pag-unlad ng kanilang kabuhayan dahil sa ikinakasang intervensyon ng Department of Agriculture. Binigyan diin ng mga magsasaka na mas naging maganda ang kanilang kita at mas naging moderno ang kanilang mga kagamitan na nakatutulong sa pagpaparami ng produksyon at pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Bukod pa dito, gumanda din ang kanilang mga lupain sa tulong ng mga fertilizer at iba pang mga pataba na ibinibigay ng departamento. Mas napapabilis din ang kanilang trabaho sa tulong ng mga ipinamahaging tractors na nagpaangat sa kanilang kita tungo sa magandang pamumuhay. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa ibang balita, PBBM tiniyak na magiging no-bully zone at safe space ang mga paaralan. Alamin po natin ang kabuuang report ihati ni Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagiging no-bully zone at safe space ng mga paaralan sa bansa. Sa kanyang talumpati sa presentasyon ng Basic Education Report, iginit ng Pangulo ng bawat paaralan ay titindig daw bilang no-bully zone na kumakalinga sa diversity. At mahalaga rin daw na mga paaralan ay maging safe space o ligtas na lugar, lalo na sa mga bata. Magsisilbi rin daw itong resource center para sa mga teenager, psychosocial first aid center, tagapangalaga ng mental health at protector laban sa illegal na droga. Matatandang naging issue ang bullying at isa sa mga tinukoy na sanhi sa mababang performance score ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, suspect sa gun running at illegal drug trade natimbog ng PNP CIDG sa Bohol. Detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel. Na-recover pinagsanib na pwersa ng CIDG Bohol at ng iba pang PNP operating units ang iba't ibang uri ng mga armas, ammunition at mga hinihinalang shabu sa ikinasang Oplan Paglansag Omega sa barangay Kambalian o Kambailan, Katigbian, Bohol. Sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng RTC Branch 49 ng Tagbilaran City, inaresto ng mga otoridad si alias Marshall na sangkot sa mga kaso ng gun running at illegal drug trade sa lalawigan ng Bohol. Nakumpiska kay Marshall ang iba't ibang kalibre ng mga armas, bala at umano'y illegal na droga. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño. Para sa impilang may karong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mga guro at mga DepEd personnel, pasok na raw sa PhilHealth Consulta Package. Ang magandang balitang yan, ihatin ni Patrol 13, Gilbert Perez. Ibinida ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sinimulan na raw nilang irehistro ang mga teacher at mga personnel ng DepEd sa PhilHealth Consulta Package. Sa kanyang Basic Education Report 2024, binanggit ni BP Sara na meron na rin silang personal accident insurance na binili mula sa GSIS para sa lahat ng mga guro at DepEd personnel. Una rito, inaprubahan ni BP Sara ang pagtatanggal sa mga gawaing administratibo ng mga guro para makatutok na raw sila sa kanilang pagtuturo. Ilan lamang daw ito sa mga suportang ibibigay sa mga teacher para mapahusay ang kanilang pagtuturo. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita, umaasa ang Department of Transportation na tataas pa ang bilang o darami pa ang mga public utility vehicle operators at driver na lalahok sa o sasali sa PUV modernization program ng gobyerno. Ito'y matapos ang pormahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng deadline para sa jeepney franchise consolidation hanggang Abril 30. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, pinalawig ang nasabing deadline upang magbigay daan sa mas mahabang o mabigyan ng mas mahabang panahon ang mga operator at driver na hindi pa nakakapag-consolidate na bumuo ng kooperatiba o korporasyon upang makasali sa modernization program. Idinagdag pa ni Secretary Bautista na aabot na sa 85% ang consolidation rate matapos ng palawigin ang deadline mula sa kasalukuyang 76.6% consolidation rate sa buong bansa. Tandem! Welcome naman sa grupong Piston ang 3 buwang extension para sa franchise consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Gayunman ay giniit ni Piston National President Camody Floranda na hindi sapat. Ito na nga, ang pagpapalawig sa PUV consolidation deadline. Binigyan din ng grupo na ang programa mismo ang mayroong problema. Kaugnay nito, iniapelan ni Camody na dapat magkaroon ng lokal na industriya ng sasakyan bago tuluyang ilarga ang PUV modernization program. Matatanda ang pinalawig nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang franchise consolidation ng PUVs ng 3 pang buwan o hanggang April 30, 2024. Tandem! Ikinalugod naman ng ilan pang mga tsuper ng jeep ang pagpapalawig ng pamahalaan sa deadline ng consolidation ng mga prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program hanggang Abril 30 po yan. Nagpasalamat ang ilang mga tsuper sa pagpapalawig ng deadline dahil hindi pa rin nakakapag-consolidate ang kanilang mga operator. Nabunutan din nila sila ng tinik sa extension sapagkat malaki ang kanilang alinlangan sa pagsali sa kooperatiba. Batay sa kanilang pagtaya, mas malaki ang gastos sa pagpapakonsolidate at dahil pinalawig nga ang deadline ay mas makapaghahanda pa sila ng pondo para sa konsolidasyon. Tandem! Walang balak na sumali ang Transport Group na Manibela sa franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito'y kahit pa pinalawig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3 buwan ang consolidation. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na welcome para sa kanilang grupo ang hakbang ni Pangulong Marcos upang magkaroon ng dialogo at mapag-aralang mabuti ang PUVMP. Dagdag pa ni Balbuena na ang nais nila ay suspindihin ang PUVMP habang pinag-aaralang mabuti ang pagpapatupad nito at alisin na ang consolidation. Marami anyang loopholes o butas ang nasabing programa kaya't naniniwala siyang sususpindihin muli ni PBBM ang implementasyon matapos nga ang 3 buwang deadline o hanggang April 2024. Tandem! Pinapurihan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pasya ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ng 3 buwan ang consolidation ng prangkisa ng mga PUV o mga public utility jeepney na sinimula ng nakarang administrasyon. Ito ayon kay Speaker Romualdez sa isang patunay na hindi bulag at bingi si Pangulong Marcos sa hinaing ng taong bayan, partikular na mga tsuper at operator. Batid-anya ni PBBM ang epekto ng naturang issue sa nasabing sektor, lalo't naharap sa iba't ibang hamon ng transport industry. Nagpasya si Pangulong Marcos na palawigin hanggang katapusan ng Abril ang franchise consolidation matapos ang pakikipagpulong ng leader ng Kamara, kinang Piston President Modi Floranda at Manibela President Mar Balbuena. Bagaman kinikilala ang kahalagaan na maging moderno ang mga pampublikong sasakyan, binigyang din ng kongresista mula Leyte ang kahalagaan na matiyak na mapanatili ang kabuhayan ng mga tsuper. Tandem! Magbabalik po muli ang tandem. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, kalahating minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! Sa oras na ganap na eksakto en punto alas 7 ng umaga, atin pong pakinggan, atin pong tunghayan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon
ng Aliw Broadcasting Corporation. Simple life. Happy are those people who have life's simple pleasures. They do not ask, they give. They do not keep, they share. They do not beg, they offer. They make this world wonderful place. Blessings are for people who live with love, kindness, and thoughtfulness for others. Think good, think God, thank God. Have a relaxing weekend. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating managhimpila na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.